Ay, grabe. Sobrang lamig nga dito sa Japan ngayon. Aris lang, pinaghandaan lang talaga namin ang aming outfit papunta dito sa Baguio. Kaya lang, imbis na pang Baguio lang ang outfit namin, naging pang Osaka. Nakshuta. For today's ganap nga, ito nga ang continuation ng tour namin dito sa Baguio. Mamayang madaling araw kasi, uuwi na nga kami o bababa na kami papunta ng Bulacan. Kaya nakaayaan na kami ngayong gabi na magpunta dito sa night market. Ayan lang naman din yung isa sa mga pinupuntahan ko dito, kaya gustong gusto ko nagbabagyo. Nakakala mo naman talaga may pinagkaiba sa pagkain namin sa Bulacan. Tuwing nga pupunta kami ng Baguio Night Market, ang hinahanap ko agad kinabog. Wala nga ako nakitang kinabog, kaya dumiretso muna kami dito sa mais. Nakakamiss din paminsan-minsan kumain ng ganito. Alam niyo naman kasi sa amin, ang lagi kong kinakain salad. Ay ba mo? Fairness naman, hanggang dito sa Baguio, may nakakakilala sa akin. Nagtigi-tigisa na nga kaming order ng mais at saka namin kinain dito sa may gitna. Rason naman kung bakit gusto namin na pupunta dito ng December, kahit na maulan, talaga namang malamig ang panahon. Habang kumakain nga kami ng mais, merong isang buong pamilya na tumawag nga sa akin. Natawa nga kami lahat sa kanila kasi nung tinawag niya ako, sabi niya sa akin, "Hoy, nagnanak-shoota." Papaisip tuloy ako kung hanggang saan kaya talaga umaabot yung mga vlogs ko. Kaya naman magsi-comment nga kayo kung tagasan kayo para alam ko kung saan ako pupunta. Para pag ako ay nakarating sa lugar nyo, kailangan postura ako at naka-red lipstick pa. Tapos nga namin kumain ng mais, umorder na nga kami dito sa Ihawan at Diyos ko, gustong-gusto ko nang kumain nito. Alam nyo naman, nagka-calorie deficit nga ako, kaya madalang ako kumain ng mga ganitong pagkain. Order nga kami ng dugo, isaw ng manok at isaw ng baboy. Yan talaga ang mga best friend ni Bebo sa kanyang rayuma. Buti na nandin talaga, malagad na nga lang kami kumakain nito dahil nadadamay nga si Bebo sa diet ko. Hindi rin talaga kumpleto ang inyong Baguio trip kapag hindi kayo pumasyal ng Baguio Night Market. Kahit na sabihin natin meron namang ganitong tinda sa atin sa Bulacan o sa Pampanga, iba pa rin talaga kapag sa Baguio kayo kumain ng isaw. Sakto-sakto, inakain kong isaw, medyo may sabit-sabit pa, nakshuta. Parin namin si KTV at ito si Kabang Nas, pero nung panahon na yan, hindi pa gawa ang ilong ni Kabang Nas. Katapos nga namin kumain isaw, dumaretso naman kami dito sa balutan. Siyempre, ano ka rin bibilin sa balutan kung hindi balut? Kilala din nga ako ng tendera ng balut. Sabi nga niya sa akin, ako daw ang nagpapawala ng stress niya. Diyos ko, yate, gawa na ako rugong efficacent oil. Sabi niya kasi pinapalamig ko daw yung ulo niya kapag mainit. Ruga, kalago ko namang pamahed, anak-syuta. Sa pinagkakain namin na yun, naisipan pa namin umorder dito sa lagi namin binibilhan ng sisig. Alam niyo naman kaming mga kapampangan, sisig talaga ang aming main dish. Ano naman bawat kinakainan namin sisigan, alam ko kung anong kulang, kung kulang ba ng lara o kaya sibuyas. Ay ba mo, saselan ko pa mo, na ako mambiyasa magluto. Kapag napupunta kami dito sa night market, itong si Kuya talaga ang hinahanap namin dahil gustong-gusto nga namin yung sisig niya. Gusto rin kasi namin sa sisig, guys, yung talagang sobrang paras. Sakto-sakto, malamig pa mo dito sa Baguio. Itong sisig na nga yung huli namin kinain at afternoon, nagkaayaan na nga kami na magpunta nga dito sa bilihan ng mga damit. Nakaraang buwan pa nga itong mga video na to, pero ngayon ko lang napagtanto, bakit ako namili ng pantalon? Marami akong tindang pantalon, nakshuta. Muka, nung pupunta kayo ng Baguio para bumili ng pantalon, sa akin lang kayo bumili, ko pa sakit buntok. Ano niyo ba si Bebo, guys? Maitim lang yan, pero hindi siya mahilig mamili sa ukay. Kasi dinala ko siya sa ukayan, talaga naman sobrang init. Tapos syempre, ukay hindi masyadong mabango. Hindi niya buri yung ganon, pero nagulat ako dito sa Baguio na may mili mo siya. Nangalkal nga ako ng ukay, may nakakilala na naman sa akin. Diyos ko, sobra ako talaga lago. Sorry. Ako talaga, bata pa lang ako, sobrang hilig ko na mamili sa mga ukay dahil nga sobrang mura. Thinking ko kasi, kaya ko naman dalhin kahit na mura lang yung binibili ko. Feeling ko kahit magkapera ako ng magkapera, hindi ko pa rin kayang bilhin yung 50,000 worth na t-shirt, nakshuta. Tapos namin mamili doon, nag-ikot-ikot pa kami hanggang sa makita ko itong bentahan ng leather jacket. Diyos ko, nung kumuntot, mag-leather jacket ko. Sobrang dami mo nga pagpipilian dito sa Baguio Night Market. Talaga namang maloloka ka na lang at hindi mo na alam kung ano yung gusto mong bilhin. So, yun nga, itong nabili ko ngang jacket o denim jacket, 50 pesos ko lang nabili at feeling ko magagamit ko naman kapag nag-tour kami sa Hong Kong. Nina pa kami paikot-ikot dito at hinahanap nga namin yung bilihan nga ng mga coat. Nakita naman mo kami ng mga coat na halagang 100 pesos. No, sinukat nga namin. Abay, para kami pauwi ng Pilipinas na susunduin sa Naiya Airport. Tawagan ko na niyan yung driver ko. Sinabi ko sa kanya, nandito kami sa
sa basic 16. Kakot me pa mo. Talaga naman napapatingin sa amin ng mga tao. Dami kasi naming nakasalubong. Abay kaming tatlo lang ang nakita naming nakakot. Anak syuta. Yan lang naman. Salamat! Ito yung nilalaro ko, ang PH Fairy, na talaga naman napakalaking manalo. Kami kayong larong pwedeng pagpilian dito, pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin, kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.